Hello everyone! Hello mga moms! This is Angel, the VA mom of 3 littles, living in Panabo, Davao, coming from General Santos City. But currently, I'm now in General Santos City, kung saan po ako lumaki. Hindi lang to siya basta-bastang tips. Pero ito ay isa ring all about like frequently asked questions. Isa sa mga tanong po sa akin ay, ano ang niche mo? Ang niche ko po ay, actually, quick story time po tayo. Nag-start po ako pagiging virtual assistant noong 2017. Wala po talaga akong experience, like zero experience. Hindi ako marunong mag-photo editing, video editing. Hindi ako nagtrabaho sa corporate world or sa BPO or sa call center. So during that time, nag-aaral po ako ng nursing school. Pero may background na rin ako sa accounting kasi naman first course ko po yung accounting. Pero ang alam ko lang na skill nun in relation sa virtual world or as a VA is ang English comprehension. Syempre, importante po talaga marunong ka mag-English, nakakaintindi ka. Kasi syempre, yung mga clients po natin ay English. Pinaka first client ko po ay Australian. Pero hindi naman kasi English pa rin naman yung language. So, naintindihan ko naman at nag-learn ako as a beginner, as in zero experience. Nag-research ako kung ano yung pinagawa sa akin na tasks. Nire-research ko lang kung hindi ko alam kung paano. Kunwari, ipapa-edit ako ng photo or video. Dapat imaginative ka, creative ka. Perks na lang din na yung husband ko na is a photographer and a videographer. So, nagpatulong ako sa kanya paano mag-edit. Yung first ko na client, Australian 2017. So, ang niche ko nun is general virtual assistance kasi pinapa-research niya ako. Meron ding something like accounting, saka photo editing, video editing. Aside sa creation of the social media posting, I also do social media management that time. Hanggang sa iba't ibang clients ko na, pero the same client na rin naman yung nag-recruit for another company. Natapos ko ang nursing school, syempre naisipan ko, i-apply ko kaya yung natutunan ko bilang nursing student. Nagre-review ako ng nursing board exam after nung graduation ko. So, ang next ko naman na niche during that time as a nurse interviewer. So, parang naging ano na rin ako, HR, naging interviewer. At saka naging appointment setter para sa mga nurse na living doon sa home care company, yung client ko. So, naging ako, nurse virtual assistant. Nagre-report ako doon sa supervisor nurse, ganon. Okay, pasok muna tayo. Kasi yung next niche ko, yun na yung current na niche ko ngayon. Okay? Pasok muna tayo. Tingnan natin yung mga bata. Ayan! Well, nagsasalita ako sa inyo. I-flex ko muna itong damit ko. Kita naman, no? Yung nakapasa ako ng nursing board exam at naging registered nurse ako. So, naisipan ko, dati gusto ko mag-abroad kasi di ba nurse? Or mag-proceed sa medicine, pero hindi na nangyari kasi magkapamilya na, magkaanak na. So, mas gusto ko magkasama yung family ko, yung mga anak ko, ganun. So, naisip ko, sayang naman yung natutunan ko or magiging registered nurse ko kung hindi ko i-apply, di ba? Kahit na hindi ko naman napapractice talaga ngayon sa in actual, at least, you know, nandun yung knowledge and skills. So, ang niche ko ngayon is medical virtual assistance. At sa ngayon, team lead ako ng isang department. Itong company na to, it's a US company, it's a corporation. Ang nagmamayari ay mga family of doctors. Isa naman sa UK client, yun naman madugo din. Kasi hindi lang siya basta-basta general VA. Executive assistance naman yun. So kung ano yung ipapagawa niya, maisip niya, yun gagawin ko lahat. Siya yung utak, ako din utak din, at saka gawa. Ako yung handle ng emails niya, nagiging customer support din, grabe. Isa pang pinapagawa niya is ako yung nag-handle ng social media niya. So, pati creations, social media scheduling, posting, social media management, ayun. Doon mas naano yung time ko. Mas madaming time logs dahil doon. Actually, doctor din yun. So, ako rin yung nag-record ng mga notes, mga patient notes, treatment notes, mga ganon. So, ang tip ko sa inyo, mga mamshies and everyone na interested maging virtual assistant, kung ano yung skills nyo, knowledge nyo, i-apply nyo. For example, teacher ka, gusto mo maging virtual assistant, pwede naman magturo ka rin as a teacher.
Diba, maraming mga ganyan, mga nagtuturo online sa mga foreign clients, mag-tutor, ganun. Depende talaga, iba't ibang klase talaga ang pagiging VA. Lahat ng pwede gawin virtually, kung ano man yung profession mo, knowledge mo, skills mo, pwede siya gawin virtually. Kaya isa lang din masasabi ko, kahit zero experience ka, go lang. Hindi importante na expert ka talaga. Kasi kahit ako, beginner, novice actually, pwedeng pwede. Basta marunong ka mag-English, naiintindihan mo, susunod ka sa instructions, at ang pinaka-importante, yung personality mo, yung pag-uugali mo. Masipag, mabait, at trustworthy. If you have questions for me, you can comment down below or you can PM ang page na ito, VA Mom of 3 Littles, and I will answer it one by one and make a video like this, okay? So for more VA tips, mom life or family life, and product finds, follow VA Mom of 3 Littles in all our socials. O siya nga pala, i-come back na rin ng Chamjel Family, yung family vlog namin. Paki-subscribe na rin po. Siya nga pala, ang aming diaper ay ganun pa rin. So, hindi pa rin nagli-leak. Galing na kami sa church. 4 hours or 5 hours na hindi pa rin nagli-leak. So, bili na kayo ng Pampy diapers. Link in the description. So, yan lang. See ya, mga momshies and everyone.